Magsasama-samang muli ang iba't ibang mga grupo na nagsusulong na buhayin ang diwa ng EDSA People Power 1 o ang Bloodless Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang People Power 1 sa darating na February 25, magsasagawa ng programa ang iba't ibang grupo. Kasama dito ang alyansang nagkakaisang mamamayan. Tama na, buhay ang People Power Campaign Network, Movement Against Tyranny, Sanlakas, Siklab at Bayan. Gayon din ang campaign against the return of Marcoses and martial law, Spark at Clergy and Citizens for Good Governance. Mula alas 8 ng umaga, meron na silang isasagawang pagtitipon sa EDSA Shrine sa Ortigas. Matapos nito ay tutulak sila sa People Power Monument sa EDSA at doon ipaparating ang kanilang mga panawagan. Maaaring umabot hanggang alas 6 ng hapon ang pagtitipon at posibleng lahukan ng libu-libong individual kasama na ang dating mga nakiisa sa People Power 1. Magiging bahagi nila ng programa ang panawagan para madaliin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dapat litisin, dapat patalsikin dahil corrupt, dahil incompetent at dahil magnanakaw. Kung si Sara may confidential funds, si Marcos may GAA. Kaugnay nito, nauna nang nakapagsumite ng petisyon si VP Sara Duterte sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya na iniakyat ng House of Representatives sa Senado. Samantala, tinuligsa naman ng mga grupo ang pagturing sa komemorasyon ng EDSA People Power na ordinaryong araw imbes na gawing holiday. Sa anunsyo ng Malacanang noong nakaraang taon ng mga regular na holiday sa 2025, nakalista lamang ang February 25 o ang araw ng EDSA People Power Anniversary bilang special working day. Noong 2023, iniurong ang komemorasyon nito ng February 24 para sa mas mahabang bakasyon. Habang noong 2024 naman ay wala ito sa listahan dahil pumatak sa araw ng linggo. Ay naninindigan ang mga edukador na mali yung ginawa ng Administrasyong Marcos na itinuring lamang ito na isang special kuno pero working holiday. So nawawala yung esensya ng holiday kung pagtatrabuhin mo rin ang mga tao at may opisina sa araw na yun. Ang pagnanais na walain yung national significance na yan by declaring it working day is precisely para makalimutan ng taong bayan. Ayon sa mga grupo, kahit halos 40 taon na ang lumipas mula ng EDSA People Power 1, hindi pa rin naman nawawala ang diwa nito sa mga Pilipino. Pero kailangan nilang ipaalala ito sa mga Pilipino, lalo't tila binubura ito sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.